Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Gaya po ng atin pong naipangako, yesterday ay pagpapatuloy po tayo ng huling part ng atin pong subject na pinag-aaralan. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay yung tinatawag na The Road Back to Canaan, Part 3 na po tayo. This will be the last part. Ayan, at hinango po natin ito sa karanasan ni Abraham. Because of the great famine, they journeyed towards Egypt. At alam po natin na nangyari doon sa unang part ng ating pag-aaral na nagkaroon po ng pakikipagkompromiso itong si Abraham sa kanyang pananampalataya. Yung pagtitiwala niya sa Diyos na ang Diyos ang magpo-provide ng kanyang pangangailangan ay na-shaken dahil po sa famine, and he decided to go to Egypt. At dahil po doon ay nakipagkompromiso siya. Hindi niya ipinakilala yung kanyang asawa, si Sarah, bilang kanyang asawa. Pinakilala niya ito bilang kapatid. At yun na po yung naging dahilan ng maraming problemang idinulot ng Ehipto. So puntahan po natin uli ang talata. Ito po ay matatagpuan sa Genesis 13:1-4. Paulit-ulit po natin itong binabasa. So Abram went up from Egypt to Negev with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abram had become very wealthy in livestock and in silver and gold. From Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and where he had first built an altar. There, Abram called on the name of the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita. Kung matatandaan po ninyo, yung mga places na binanggit dyan, yan po yung mga places na kung saan noong ang bansang Israel ay papasok na po sa lupang pangako during the time of Joshua. Yan po yung mga lugar na kung saan pinasok nila. Di po ba after ng Walls of Jericho, ang sumunod na bayan na kanilang papasukin ay yung Ai. Ano po? Yan po yung lugar na kung saan unang pinuntahan ni Abraham when Abram journeyed towards the Promised Land. At nagtayo po ng altar dyan si Abraham, at naglagay po siya ng kanyang tent sa lugar na yan. So significant po 'yan para sa mga Israelita, kasi po yan po yung unang pagkakataon na kung saan si Abraham ay tumuntong sa lugar na yan para angkinin ang pangakong lupain. Subalit alam po natin ang nangyari, nagkaroon po ng famine, ng kagutuman, and Abram decided to leave that place. Ano po, at nagpunta nga siya ng Ehipto. Bakit ko po binalikan ito saglit? Ano po? Kasi po, yung pong bansang Israel, pagkatapos po ng great victory over the walls of Jericho, when the walls crumbling down because of the power of the Almighty God, wala namang power na ginawa, wala namang po silang kanyon o ginamit na hammer o ano tawag doon, mga hammer or mallet para gibain yung pader. Ano po? O maso. Talagang mere faith and the power of the Almighty God ang nagpaguho noon. Ang sumunod na bayan ay yang Ai. Alam niyo po nangyari diyan sa bayan ng Ai? Talo po ang bansang Israel diyan. Nagtakbuhan po sila diyan at maliit na bayan lang po yan. Pangalan nga ho niyan, 2 letra lang Ai. No po? At napakaliit na bayan ng ipinatiktik po yan ni Joshua, naging overconfident po sila. Liit lang nito, kayang-kaya natin yan. Pero, dyan po sa bayan na yan, tinalo po sila niyan. Ano po? And you know the reason? It is not because the place of Ai was powerful. It was because the camp of Israel during that time na sinabi ng Diyos na lahat ng mga bagay sa Jericho ay susunugin, at ihahandog, kumbaga wala silang kukunin, meron po doon sa sa kampo nila na kumuha ng mga ipinagbabawal ng ating Panginoon. So
Ngayon po ay atin pong pinaalala ko lang po ang bagay na yon at ipagpapatuloy po natin ngayon yun pong journey nitong si Abraham pagkatapos po siyang palayasin na ng paraon sa Ehipto at para siyang batang ipinagtabuyan na lumayas ka na rito, dalin mo ang iyong angkan and go out of this place. Tandaan po natin mga kapatid, sa chapter 12 we look at the path to Egypt where Abraham because of famine went down to Egypt. Ngayon naman po, I want to share with you yung continuation ng the road back to Canaan. Ayan. So the road back to Canaan was not an easy task. Yung pag-alis doon sa bagay na ating kinasadlakan. Yung pag-alis doon sa mga bagay na dati nating nakakahiligan. Yung paglayas para tayo ay pumunta sa naisin ng Diyos was not an easy journey for Abraham. And it is not an easy journey for us. Kaya po talaga hong hindi lang willpower, hindi lamang po positive determination, hindi lamang po mga kapatid na affirmation of our desire and faith, kundi talaga hong tulong ng Diyos. Without the help of God, hindi rin po natin to kaya. The road back to Canaan is not an easy task. Kaya meron pong mga kapatiran tayo na hirap pagdating doon sa pagtakas doon sa mga bagay na nakahumalingan. May mga tao po na nagko-confess sa akin sa mga counseling na yung mga babae nagrereklamo, sasabihin nila, yung asawa ko pastor, linggo-linggo nagsisimba naman, pero bakit ho ganon? Wala ring pagbabago, hindi siya makatakas sa bisyo, hindi niya mapagtagumpayan itong ganito. And vice versa, meron din naman mga lalaki na gano'n ng hinaing doon sa kanilang mga asawa. Ito po yung realidad na talagang hindi madali ang journey ng pagtakas sa mga bagay na bisyo o kinahumalingan natin dati. Kaya sasabihin ko po sa inyo, without the help of God, being released from this predicament or being free from this bondage is not an easy task. Talagang biyaya lang ho ng Diyos. At ito naman po yung nabasa natin doon sa kasaysayan ni Abraham. Ano po? Ang Diyos, ang kumilos, God inflicted the house of Pharaoh with sickness. Kaya po, lumitaw yung katotohanan na may pagkilos ang Diyos, may ginagawa ang Diyos, at ang purpose noon ay para ma-reveal ang mga kalokohan ni Abraham at ang kanyang mga kasinungalingan. So, pinag-aralan na po natin noong nakalipas na 2 araw na sa paglalakbay patungo sa lupang pangako, it involves 3 things. Ang una po nating tinalakay noon, the road back to Canaan involves removing. May mga bagay na kailangan tayong alisin. May mga bagay tayo na kailangang iwanan. May mga bagay tayo na kailangang isakatuparan sa buhay natin. At ito sa tulong ng Diyos, pwede naman nating pagtagumpayan. We need to remove our personhood from Egypt. You need to decide, ano ba? Nandito ka ba o aalis ka na? Lilisan ka ba o mananatili ka? So parati pong ganun eh. And if you decide to leave that place, wala na pong lingunan. You need to remove yourself from that place. Huwag kagaya nung asawa ni Lot. Sabi nang walang lilingon, lilingon pa rin eh. Hindi po ba? So yun po yung dapat nating makita. The road back to Canaan involves removing our personhood o ourself from Egypt. Yan po yung ginawa ni Abraham. Pangalawa, it involves removing his possession from Egypt. Kaya wala ka nang babalikan. Ibig sabihin, dadali mo na lahat. So kung ano man yung meron ka doon sa Ehipto, dalin mo ng lahat. No? Wala ka nang babalikan. Kasi minsan, pag meron ka pa na nandun sa bagay na yon, nagiging opportunity para bumalik eh. Ganon din po yung babae, yung asawa ni Lot. Palagay ko, may naiwanan pa yun eh. Alam niyo naman ng mga babae, naku, nalimutan ko suklay ko, nalimutan ko salamin ko, or whatsoever. No? At dahil po doon, lumingon. Kaya,
ang utos ng Diyos, you need to be detached. You need to be detached from the place of bondage. Kasi sa lugar na yan, miserable na nga buhay mo eh. Huwag ka nang babalik dyan. At tayo bilang mga mananampalataya, opo, ang sanctification is not an easy thing. Ang hamon ng Diyos, sabi, kaya tayo nagbabasa ng Biblia, kaya tayo nag-aaral ng Biblia, hindi lamang para punuin ang ating utak ng informasyon tungkol sa Bible. Nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo ng Bible para tayo baguhin ito para sa kabanalan. Mga kapatid, if you are reading your scripture and if you are reading the Bible just for information purposes and to gain knowledge, no? Walang kwenta ho yung pag-aaral mo eh. Ang pag-aaral ho kasi ng Biblia, hindi lang naman po information gathering, kundi application of the things that had been taught by the scripture. Kaya unang-una, pag binasa mo talata, no, ano ang ibig sabihin nito? You need to know the real meaning of the text. Po? Anong interpretasyon ito? Hindi yung ikaw magi-interpret ayon sa sarili mong gusto. Kung ano po ang sinasabi ng Biblia, iyon po ang iyong ipamumuhay para yon sa iyong kabanalan. At kapag nagawa mo yon, dadalahin ka doon sa pagkakataong yung dati mong kinalalagyan, kinaaalipinan, unti-unti kang makakalaya doon. I have seen a lot of people struggling with addictions. But because of the help of God, nagawa po nilang mabago, iwanan ang mga bagay na yon. So, si Moses, ang sabi niya kay Paraon, we will go to a place where God wants us to be to worship Him. Ako, ang daming inialok ni Paraon na compromise eh, di ba? Sabi, o sige, mga lalaki lang, hindi pumayag si Moses. O sige, sama nyo mga babae, iwanan nyo mga bata, hindi pumayag si Moses. O sige, sama nyo na lahat, iwanan nyo lang ang inyong mga ari-arian, hindi pumayag si Moses. Because Moses believed if we will go out of Egypt, we will bring everything with us. At ito po yung ginawa ni Abraham. Genesis 13:1, Abraham went up from Egypt to the Negev with his wife and everything he had. And Lot went with him. So he removed his person from Egypt, he removed his possession from Egypt, at pangatlo, he removed his potential from Egypt. He took Sarai with him, no? And he left Egypt. Bakit? Si Sarah po kasi yung potential niya eh. Potential for what? To be the father of many nations. Kung iiwanan niya si Sarah doon, wala na rin yung kanyang future. Kasi ang sinasabi ng Diyos sa kanya, from Sarah, you will be the father of many nations. Ang lahi mo, magiging marami, pagpapalain kita. No? Ang sabi ng Diyos. Kaya yung kanyang future, hindi niya pwedeng iwanan sa Egypt. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga nito eh. Yung atin pong potential ay nasa lugar kung saan nais ng Diyos na nandun tayo. Kaya pag natagpuan mo yung lugar na nais ng Diyos para sa iyo, no, lahat ng potential ibibigay sa iyo ng Diyos to succeed. Amen? He knew God wanted to grow his family in Canaan, not in Egypt. And if he will grow his family in Canaan, kailangan niyang dalahin yung palahian. Sorry for the term. Hindi naman po palahian lang ang mga babae. Pero paano ka magkakaroon ng lahi kung wala yung iyong asawa? So kaya dinala niya ito. Canaan was the place where God had promised to meet with them and to bless them. Kaya dinala ito lahat ni Abraham. Amen? Hindi niya yan iniwanan. So kaya road to Canaan, it involves removing. No? Abraham removed his person, his possession, and his potential. Tapos, pangalawa, the road back to Canaan involves returning. So, aalis ka, meron ka pupuntahan. Kapag umalis ka sa masama at pumunta ka sa mas masama, ay ba, anong klase yon? So, pag inalis mo sarili mo sa isang bagay na ayaw ng Diyos na nandun ka, ang pinaka magandang solusyon,
pupunta ka sa naisin ng Diyos. Tama po ba? Again, ulitin ka mga kapatid. Yun pong Egypt, it was not a bad place. Sabi ko nga, Egypt can be an option for the salvation of his family. Ang problema lang, kung hindi man masama ang Egypt, ang problema lang, yung tao na pupunta ron, may masamang motibo. May masamang layunin. At ito po nangyari kay Abraham eh. Ang Egypt po, during that time, ang tanging place na may pagkain. Maybe that place was the only place for his provision at that time. Ang problema hinaluan talaga ng mga bagay na kasinungalingan. At pag hinahaluan ng kasinungalingan, doon na po nagkakaloko-loko. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang kailangan gawin, lisanin ito. At bumalik doon sa kalooban ng Diyos. So, dito po makikita natin, tinalakay natin to kahapon, ang pagbalik sa Kanaan involves returning. Mababasa po natin yan sa mga talata ng verse 4. Returning to what? To the place of God's worship. Umalis siya sa Egypt and made his way back to Bethel. Yung Bethel, ang ibig sabihin, the house of God. Kung saan, doon po nagtayo ng altar si Abraham. Ang problema kay Abraham, nung nagpunta siya ng Egypt, iniwanan niya ang altar, and altar represents the presence of God where God was being worshipped. Iniwanan niya yon. Pagdating sa Egypt, hindi siya nagtayo ng altar. Wala nang prayer life sa Egypt. No word of the Lord being mentioned in chapter 12. Si Abraham sa Egypt, umasa na lang sa sarili niyang lakas, sa kanyang power, sa kanyang karunungan, sa kanyang sarili. And he totally left God out. At kaya po, nung siya'y natauhan, kagaya po noong, naalala niyo po yung prodigal son na bunso, nung natauhan, naisip niya, sa bahay ng tatay ko, may mga katulong, kumakain ng tama. Ako dito, ako anak. Namumulot lang ako ng makakain nung may napupulot. Ngayon wala na, ako'y mamamatay na sa gutom. I will go back to my father's house. That involves returning. Ganun po tayo mga kapatid. If you are in a place of a terrible disaster right now, if you are in a place where you are suffering because of the penalty of a known sin, no, you need to go back. Go back where? To the place of worship. Hindi maiiwasan ng tunay na anak ng Diyos ang pagsamba. Kaya nagtataka po ako doon sa mga mananampalataya, tuwan-tuwa kapag walang worship Tuwan-tuwa pag pandemic kasi walang pananambahan. Alam niyo po, sabi ko nga, kung merong natuwa sa panahong ito na kung saan ang mga churches isinara walang iba kundi si Satanas. Tuwan-tuwa si Satanas na hirap na hirap ang mga simbahan na makapagtipon. Dahil walang place where the Word of God are preached on a regular basis. Dahil sinarahan. Pero kasi yung tunay na anak ng Diyos, mananabik Mananabik sa pagsaliksik, sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pagsamba. Kaya yung nasanay na dahil po sa pandemic, walang simba at pinalitan yung pagpunta ng linggo ng overtime na lang pag Sunday at pagpasok sa trabaho, nakakalungkot yon. Nakakalungkot yon. Kasi yung tunay na anak ng Diyos ay hahanap ng pagkakataon para maparangalan at sambahin ng Diyos. Ano po? Kaya yung pagbalik sa Kanaan, it involves returning to the place of worship. Amen? Pangalawa, it involves returning to the place of God's working. Kaya ang tanong ngayon kanino ba tayo kumikilos? Ano ba ang ating ginagawa? Ano ba ang ating mga paglilingkod? Yan ba ay dahil gusto lang natin o sa karunungan natin, sa kaparaanan natin? Tandaan po ninyo, Abraham returned to the place where God had previously worked in his life. Pinaka masarap na buhay na raw po mga kapatid, yung lagi mong matagpuan kung anong naisin ng Diyos sa buhay mo. Kasi pag hindi mo natagpuan yung naisin at layunin ng Diyos sa buhay mo,
mamumuhay ka hindi sa opinyon ng Diyos, kundi sa opinyon ng ibang tao. At lagi mong masusumpungan ang lugar ng Diyos sa buhay mo. Kumusta yung paglilingkod natin? Kumusta yung ating mga tinatawag na ministry? Kapag ikaw po mga kapatid ay nakabalik sa place of God's working, tandaan ninyo, hindi na mahalaga sa inyo yung opinion ng iba eh. Kasi kahit ano pong gawin ninyo, lagi may sasabihin ng tao eh. Lagi naman silang may opinion. Pero ang importante, eto ba yung naisin ng Diyos at ito ba yung opinion ng Diyos para sa akin? We need to be an audience of only one. And that audience is God. We need to seek only the approval of one. And that is the approval of our God. Pag na-approve na tayo ng Diyos, hindi na mahalaga yung approval ng tao. Dahil minsan, yung mga gustong mangyari ng tao, taliwas sa gustong mangyari ng Panginoon. Kahit nga po yung mga leader ng simbahan kapag hindi sensitibo doon sa mga plano at naisin ng Diyos, mapapahamak ang simbahan. Lalo na yung mga leader ng simbahan may mga sariling agenda at may mga sariling propaganda na gusto mangyari. Kaya it is very important na yung key people in the leadership of the church ay laging nandun sa place of God's working. Or else, ang gagawin natin, ang paplanuhin natin, agenda na lang natin, propaganda na lang natin, at hindi ang layunin ng Diyos. Many of the Lord's people need to return to their altars and to the place where they walk away from God, because God is waiting to meet you and bless you again. You need just to return. Amen? Pangatlo, it involves returning to the place of God's will. Ayan. Yung mapili mo yung kalooban ng Diyos, ay tagumpay na. Abraham returned to the place where God sent him. Canaan represented the perfect will of God for Abraham. The place where God can bless you the most is the place where God places you. Ulitin ko, ang lugar na kung saan pagpapalain ka ng husto ng Diyos ay ang lugar na pinili ng Diyos na paglagyan sa iyo. Kaya kapag you don't feel like you are blessed by God, maybe that is not the place for you. Maybe that is not the ministry for you. Maybe you are not truly called. No? Minsan ganun no? Yung failure after failure, maybe you are not in the will of God. Kasi if you are in the will of God, you are in the place of God's working, you are in the place of God's worship, trust me mga kapatid, on that place, you will be blessed by God. You will be empowered by God. Amen? Ngayon po, doon na tayo sa dulo. Review pa lang yan ng 2 araw. The road back to Canaan involves reviving. Reviving. Reviving what? Si Abraham, ayon sa talata, he revived his devotion to God. Abraham came back to the place, nawala. Ayan, bumalik. Isa-isa lang, kapatid. Ayan, Abraham came back to the place of the altar. At doon sa altar na yon, kung saan itinayo niya bilang devotion sa Diyos, nirenew niya ang kanyang devotion sa Diyos. Alam niyo po yung mga lingkod ng Diyos, pagkakatapos ng isang pangyayari, like Noah for instance, after being in the ark for quite some times, paghupa ng baha, pagbaba ng arko, ano po ang ginawa ni Noah? Nagtayo siya ng altar at kanyang sinamba ang Diyos. So doon po mga kapatid ay gumawa ng panibagong covenant ang Diyos kay Noah. Ano pong ibig sabihin no? Nang sabi niya, yung pinakita ng Diyos yung rainbow, sabi niya, hindi po sign ng LGBTQ yun, no? Yung rainbow. Yun po ay tanda ng covenant, hindi sa mga lesbiana at sa mga homosexual. Yun po ay tanda saan? Sa mga piniling bayan ng Diyos. Na hindi ko na kailanman gugunawin ang mundo
sa pamamagitan ng tubig. That is a covenant for Noah. The covenant that shows that God loves them and He cares for them. No? And sino yun? Yung mga piniling tao ng Diyos na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, ito po yung binalikan. There seems to be a renewal of the desire to be in God's presence when Abram came back in the place of the altar of God. There is something fundamentally wrong when a believer possesses a lack of desire to worship the Lord. Every time na yung mananampalataya na wala ng gana sa pagsamba, isa lang ibig sabihin, may problema yon. Ito po'y totoo both privately or publicly. God would have us be in a state of mind where His worship is a priority in our lives. Kapatid, prioridad pa ba pagsamba? Once na hindi na naging prioridad ito, hahatakin ka na ng kasalanan ng mundong ito. Kaya mga kapatid, yung tao po na nagkakamali, nahuhulog sa kasalanan, nakakagawa ng mga immoral na bagay, isa lang po ang unang-unang palatandaan dyan yung hindi na po sila nagiging malapit sa Diyos. Yung ginagawa po nila superficial na lamang. Pakitang tao na lamang po ang pagtayo sa pulpito, pakitang tao na lang po ang pagtuturo ng Biblia, dahil sa likod nun, may mga ginagawa na sila na mga kabulastugan na bunga na yon ng lack of devotion sa Diyos. Nakuha niyo po? Kaya po yung pagkahulog sa kasalanan, hindi po biglaan yan. Tinatrabaho po yan. Si David ganyan Nagsimula po yan sa pasilip-silip lang. Hanggang yung pagnanasa, hindi na matiis. Kaya yung nagkakaroon ng affair, hindi po yan biglaan. Pinaplano po yan. Minsan matagal yan. Taon na po yan. Existing na. Kaya kung nabisto man ngayon, matagal na po yan. Matagal na po yan mga kapatid. Lagi pong ganon. Nung si David ay nagdesisyon, natigilan na yung kanyang task of going to war, of defending the nation against the enemy of God. Ano pong nangyari? Hindi ba pumasok ang kasalanan sa buhay niya? Pag natigil yung bagay na yon na dating ginagawa mo para sa Diyos, maniwala po kayo, ang kasalanan ay papasok sa buhay. No? And most of the time, we have forgotten what the altar is for in the church. Yung mga churches, may mga altar. Ay, yung palang iba, wala na. Yung palang mga Pentecostal, wala nang altar yon. Pero kami po, symbolically, may altar pa ho yung Winnipeg Unida. Hindi naman po patungan lang ng Bible yon. Inilalagay po yun sa gitna po ng pananambahan because that place always remind the worshiper that that place specifically is a place of devotion to God. At doon, linggo-linggo, pupunta ang mga mananamba para hindi lang ba makipag-fellowship, kundi katagpuin ng Diyos at makinig sa mga mensahe ng Diyos. At ito po ang unang binalikan ni Abraham. Binalikan niya ang place of the altar. He revived his devotion. Kapatid, may problema ka? Malamig na ang puso? Kung kinakausap ka ng Panginoon ngayon, God is telling you, the road back to Canaan involves reviving. At yung revival, hindi po yan ginagawa ng isang gabi ng mga paiyakan at sermonan sa pulpito at maraming mga kantahan at tugtugan at sasabihing, let us do a revival night. Who can make a revival? The only one who can revive us, our spiritual joy, is no other than but God Himself. Only God. Amen? So, yun po ang isa sa bagay na dapat natin gawin. Let us go back. Humingi tayo ng tulong sa Diyos na ibalik niya ang ating devosyon
sa Kanya. Pangalawa, the road back to Canaan involves reviving what? Abraham revived his dependence on God. Sa Egypt, gaya ng binanggit ko kanina, siya na lang po ang nasunod sa kanyang sarili. Siya na lamang ang nagdesisyon, siya ang nag-orchestrate. Kung makikita niyo yung usapan nilang mag-asawa, sabi ni Abraham Hoy, sabihin mo kapatid kita ha, hindi tayo mag-asawa. Pag nalaman nilang ikaw ay asawa ko, papatayin ako. Kaya siyang nag-orchestrate ng lahat. This is what you will do. You will tell them, you're my sister. At dahil doon, pagpapalain ako. Pero ano po ang nangyari? Yung road back to Canaan involves dependence again on God. Abraham called on the name of the Lord. Abraham now is through with Egypt and he does what he should have done in the first place. And what is that? Relies on the Lord. Relying on God. Instead of looking here and there for help, we need the Lord. We need the Lord would have us walk in total dependence upon Him. He desires our faith and He will honor genuine faith by His provision. Amen mga kapatid. Yung famine, hindi yung famine ang problema Ang problema kung kanino ka nakadepende sa mga panahon ng kasalatan ng buhay. Kailan ba kailangan natin ng dependence upon God? Hindi ba minsan kapag walang supply? Pag walang supply, hindi naman tayo namumroblema O pag maraming supply, hindi naman problema At ang realidad, kaya lang naman tayo nababagabag at nababahala pag wala na yung supply Hindi tayo namumroblema kapag maraming laman yung bangko Puno yung pantry ng pagkain. Kailan tayo nababahala? Kapag nauubusan ng laman. Ang tanong, kapag nauubusan ng laman, kanino ka dumedepende? Sa sarili mong lakas, sa karunungan, sa kapangyarihan, sa iyong resources, sa iyong pwedeng gawin? Si Abraham po, natutunan niya ang isang lesson na hindi dapat magdepende sa sariling lakas at sa sariling karunungan. I need to revive my dependence on God. Pangahawakan ko ang pangako ng Diyos. Amen? So he went back to Canaan with a revived dependence on God. Hindi po siya kung saan-saan pumunta. Pag alis niya ng Ehipto, bumalik siya kung saan doon siya nais ng Diyos. At pangatlo, he revived his dedication to God. Whatever happened in the heart of Abraham that caused him to walk away in the first place has been dealt with. Mababasa po natin yung phrases sa talata. Ano po? Had been earlier and yung pong word na mali yung spelling. Had been earlier and at the first. Mali po yung spelling. Yun po ay at the first. Yung word na at the first suggests that Abraham has experienced the renewal of his first love. Ayon sa talata, kung saan siya nagsimula at the beginning, at kung saan yung kanyang una, doon siya bumalik. So, palatandaan po ito mga kapatid, that Abraham revived his dedication. What happened in this man's life is what needs to take place in our lives and in many of God's children. We need to go back to where our first love was. So many have allowed the flames of love to become mere embers. Yung init at apoy ng pag-ibig ay hinayaan nating maging yung ember ay maliit na uling na lamang. Ano po? Kailangan natin itong pag-initing muli at bumalik sa Diyos. We need to fall in love with Jesus all over again. And sabi nga, days spent out of fellowship with God are wood, hay, and stubble.
Ayon po dun sa 1 Corinthians, may mga magtatayo gagamit ng kahoy, dayami, at mga pinaggapasan. They are wasted and can never be redeemed. We need to revive our dedication again to God. Mga kapatid, bilang conclusion, in conclusion, I wonder how many would have to admit that they are more down than up in their work with the Lord. In their walk with the Lord. Kumusta tayo? Are we in a downward slope heading towards Egypt? Or are we out of Egypt right now, heading up towards our first love, our Canaan? When we are in that down place spiritually, the Lord cannot bless and use us like He desires to. We need to take the same steps that Abram took and come back up again to our Canaan. I don't know where you are spiritually today, but I know that if you need to come before the Lord to seek His forgiveness, to love Him, to thank Him, to pray for a lost loved one, or for any reason at all, He will gladly meet you here. If you will come, if you will open your heart to Him and revive your dedication to Him. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya. Ito po yung ating pong topic, part 3 ng The Road Back to Canaan. Tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, aming Panginoon, sa umaga pong ito. Dalangin ko po na nakahamon ang mensahe sa buhay ng aking mga kapatid. Dalahin mo sila sa pagbabalik loob. Dalahin mo sila sa pagsisisi ng kasalanan. At kami po ay akayin mo sa landas na nais mo sa aming mga buhay. Itawid mo kami sa mga famine na amin pong pinagdaanan. At palayain mo po kami sa mga bagay na umaalipin sa amin na nagiging daan ng aming paglayo sa iyo. Dinadalain ko po ang aking mga kapatid, saan man silang naroroon ngayon, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, bless them, Lord. Yung mga may karamdaman, kilala mo po sila, abutin mo sila ng iyong kamay, di man namin banggit ang kanilang mga pangalan. Dalangin ko po, Panginoon, na iraraos mo sila sa mga paglalakbay na ito. Parati mong iparamdam na ikaw ang kanilang gabay, kasama, at kanilang kaaliwan sa mga iba't ibang karanasan ng buhay. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan. I am praying for them, Lord. Bless them. Kung hindi labag sa iyong kalooban ng mga dalangin ito, hipuin mo at pagpalain sila, Panginoon. Maraming pong salamat. Ikaw po ang nakaalam ng lahat ng mga bagay sa buhay namin. Ikaw po ang nakababatid ng daing ng aming mga puso. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Yung mga kapatid ko po na nakatunghay ngayon sa tinig ng pag-asa, may mga dalangin para sa mga ina na may karamdaman, anak, kapatid, o mga mahal sa buhay. Sa iyo po namin sila inihahabilin at inihingi ng kahabagan, Panginoon. Yung mga pangangailangang material at pangangailangan sa pang-araw-araw, ikaw ang nangako, Panginoon, na you will provide our needs on a daily basis, katulad ng panalangin itinuro ng aming Panginoong Hesus. Bigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Magandang araw po mga kapatid ko sa Panginoon. Magandang araw, RC Bondok, Kuya Fred Sabale, kapatid na Josephine Reyes, Pastor Romeo Del Rosario. Kuya Romeo, magandang araw sa iyo. Kapatid na Atoy Camerino, Kuya Eric Maynes, Kuya Boyet at Ate Yoli Kerubin. Kapatid na Reggie Vito, magandang araw. Kay Kumaring Ami Santos, kay kapatid na Josephine Reyes, Kuya Larry Montillano, Ate Yoli Dipol, Ate Ellie Fernandez, pagpalain po kayo ng Panginoon.
Ate LV Pasquel, Kuya Roberto Vasquez, magandang araw po. Ate Heidi Mejia, Ate Telly Hernandez, Kuya Chirit, Maribeth at Jeng Eusebio, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ate Mirna Sinfuente, Ai Advincula at Eric Advincula, good morning sa inyo. Kapatid na Ate LV Paredes, Kuya Dol Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Ate Hermi Arca, kapatid na Petronio Onyi de los Reyes, magandang araw sa inyo. Nani Belen Olaes, Ate Mercy Agustin, magandang umaga. Pinsan Oji Ramos, Ate Rosie Silla, magandang araw po sa inyo. Nani Felisa Silla, magandang araw din po. Joselito Llamera, magandang araw kapatid. Kapatid na Reynaldo Alcantara, good morning po sa inyo. Ate Emma Moniz, magandang araw. Sabi niya, surely the goodness and mercies of God shall follow to those who dwell in the house and presence of the Lord. Amen. Ate Paz de la Cruz, Ate Vanji Magnaye, Nani Hilda Mendoza, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Kapatid na Orlando Masungsong, ayan, magandang araw po sa inyo. Ganun din po kay Ate Evelyn Artacho, good morning Ate Evelyn. Tita Mai Libertino, magandang umaga po. Sana po okay na yung vertigo nyo, tita. Patuloy po ang aming dalangin para sa inyo. Nani Elong Santarin, magandang umaga. Kapatid na Chikal Dehon, magandang umaga po sa inyo. Kuya Tito M.A. Paredes, magandang araw po. Kuya Eddie na Ate Del Sauler, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid, at yung mga hindi ko po nababate, ipagpaumanhin na po ninyo. So again, ito po ang inyong lingkod. Friday na po at happy weekend. Makita po tayo muli sa Monday, sa Sunday po para po sa atin pong Tinig ng Pag-asa worship. At sa Lunes muli ang Tinig ng Pag-asa magbabalik. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.